So yun nga po mga kaparokya, kahapon nga po ay very special ang naging episode ng dalawang pananghaliang programa sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil kahapon nga po ay muli nga pong napanood or present na nga po ang Unkabogable Star Vice Ganda na alam naman po natin mga kaparokya na matagal-tagal din pong di na sila yan, if I'm not mistaken, ay almost a month or halos isang buwan nga po umabsent ang main host ng nasabing noontime program. At kahapon din po mga kaparokya ay nag-perform ng sama-sama sa kauna-unang pagkakataon after more than a month ang singing group na binuo nga po ng Eat Bulaga na Singing Queen, na kung saan ay pinarinig po nito ang kanilang sariling rendition ng Kiss Kiss, which is originally sung by VST and Company. Sa mga hindi po nakakaalam, ang VST and Company ay banda nga po ng Tito Vic and Joey back in 70s. So yun nga po mga kaparokya, bali revival na nga lang po ito ng Singing Queen, which is second album na nga po or second single na nga po ng nasabing grupo. At kahapon nga po ay grabe ang pasabog sa muling pagbabalik ni Vice Ganda dahil may tinulungan nga po siyang driver para makapaghanap buhay or makauwi nga po sa kanyang probinsya at para makapag-aral nga po ang anak nito or makatulong nga po si Vice Ganda para mapagpatuloy nga po ang pag-aaral ng anak nito. Dahil pangarap nga po ng driver or contestant na naglaro nga po sa Laro-Laro Pick ang mapagtapos nito ang kanyang anak. So yun nga po mga kaparokya, tutulungan nga po ni Vice Ganda ang participant pati ang pag-aaral ng anak nito. Gayon din mga kaparokya, yung mga non-winners ng Laro-Laro Pick. Dahil kahapon nga po ay mga driver nga po ang naging contestant sa nasabing segment na kung saan yung 19 non-winners nga po ng Laro-Laro Pick ay makakatanggap po ng tig 5,000 pesos. So approximately mga kaparokya ay 95,000 pesos nga po ang binigay ng Unkabogable Star Vice Ganda. Pero sa prizes given na ibabahagi ko sa inyo mga kaparokya ay hindi po natin isasama ang binigay nga po ng Unkabogable Star Vice Ganda sapagkat personal na pera niya nga po yung papremyo or yung perang ibinigay po niya sa 19 contestant. So yun nga po mga kaparokya, dito sa papremyong ibinahagi ng dalawang pananghaliang programa, ang It's Showtime po ay may total na 240,000 pesos. So malaki po ang papremyo ng It's Showtime sapagkat binigay nga po ni Vice Ganda yung papremyo sa naglaro nga po ng jackpot round ng Laro Pick. So bali 200,000 pesos po ang binigay ni Vice Ganda. Given na po yun mga kaparokya, kumbaga talagang bigay na po ni Vice Ganda ang jackpot sa Laro Pick na kakalaga nga po ng 200,000 pesos. So sa Laro Pick, meron pong 220,000 pesos na ibinigay ang Laro Pick or yung It's Showtime. Sa tawag ng tanghalan ay 20,000 pesos sapagkat ang winner lamang po ang in-announce na makakatanggap ng papremyo at ang iba pa po na hindi nga po nagwagi ay hindi nga po in-announce kung makatanggap po ng papremyo. So meaning, in whole week or sa loob nga po ng isang linggo, ang It's Showtime po ay nakapamahagi ng total of 542,000 pesos. So again, 542,000 pesos. 65,000 noong Lunes, 77,000 noong Martes, 65,000 noong Miyerkules, 60,000 noong Thursday or Webes, 35,000 nung kahapong episode or nung Friday episode at kahapon nga po ay 240,000 pesos. So pasabog ang papremyo or ang pagbabalik ni Unkabogable Star Vice Ganda dahil marami nga po siyang tinulungan. Hindi lang po ang mga
non-winners na pinagbigyan niya po or binigyan niya po niya ng tig 5,000, kundi ang naglaro nga po sa jackpot round na kung saan ay talagang bigay po talaga ni Vice Ganda. Samantala, para naman po sa Eat Bulaga, sila po ay may 180,000 pesos. So 180,000 mga kaparokya, 35,000 dito ay sa The Age is Right. 60,000 sa Sugod Bahay at 85,000 naman po sa Gimme 5. So na-perfect po ng mga naglaro nga po sa Gimme 5. Yung mga batang naglaro sa Gimme 5 ang jackpot round worth of 50,000 pesos. So 180,000 para po sa 8 Bulaga, 240,000 naman po para sa 8 Showtime. So dito ay lamang ng bahagya pagdating sa pamamahagi ng papremyo ang 8 Showtime sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Pero pag kinumbine po ang papremyo ng dalawang noontime shows, meron po silang total of 420,000 pesos. So malaki po ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime show kahapong episode. Kaya nga po, very special nga po ang naging episode ng dalawang noontime show sapagkat bukod sa nagsibalik o bumalik nga po ang Unkabogable Star Vice Ganda at ang singing group na Singing Queen, ay malaki nga po ang papremyo na ibinahagi nga po ng It Showtime at ng It Bulaga. Samantala sa advertisement na lumabas sa It Bulaga kahapon, sila po ay may 68 TV ads. Meron po silang 4 na gap. Sa una at ikalawang gap, meron po silang tig 17 TV ads. Sa ikatlong gap ay 18 TV ads. At sa panghuling gap po ay 16 TV ads with a total of 68 TV ads. Meaning mga kaparokya, sa loob nga po ng isang linggo, sila po ay may total advertisement na 385 TV ads. Noong Lunes ay 55 ads, noong Martes ay 54, noong Miyerkules ay 82, noong Webes ay 54, noong Friday episode ay 72 at kahapon nga po ay 68 TV ads with a total of 85 or 385 TV ads. So assuming mga kaparokya, kung ang isang ads ng It Bulaga ay nagkakalaga ng 400,000 pesos, ito po ay sa aking pananaw lamang po. Kung ang per ads nga po mga kaparokya ng It Bulaga ay nagkakalaga ng 400,000, meron po silang 154 million pesos sa loob po ng isang linggo. Pero sabi nga po ng iba, or may nagsabi nga po na 550,000 pesos daw po ang halaga ng isang ad sa It Bulaga. At assuming kung 550,000 nga po ito, sila po ay may 211,750,000 pesos. Pero ito mga kaparokya ay estimated lamang po, hindi po ito galing sa It Bulaga. Kumbaga, sa aking pananaw at sa mga ilan pong viewers ng It Bulaga na may sariling pananaw din po pagdating sa per ads o yung halaga nga po ng per ads sa It Bulaga. Magkagayon man mga kaparokya, tanging ang It Bulaga lamang po ang nakakaalam kung magkano nga po ang per ads sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. And of course, sa lahat nga po ng mga advertisers at mga sponsors na sumusuporta at tumatangkilik sa dalawang pananghaliang programa, ang Showtime at ang It Bulaga, ay nagpapasalamat po tayo sapagkat kung wala po kayo ay hindi po aandar at hindi nga po mag-ooperate ang dalawang noontime program na nagpapasaya nga po sa pananghalian araw-araw. Ito nga po ang It Showtime at ang It Bulaga. Kayo po ang bumubuhay para ipagpatuloy nga po ng dalawang noontime shows ang pagpapasaya at pagbibigay ng tulong sa mga nagtitiwala sa kanilang mga viewers, sa fans, at sa mga sumusubaybay sa kanilang noontime program. So again, meron pong 385 TV ads ang It Bulaga sa loob nga po ng isang linggo mula Monday hanggang Saturday edition. So yun nga po mga kaparokya, meron nga po tayong nakitang comment ng isang netizen patungkol na po ito kay Lazi.
Alam naman po natin mga kaparokya, last Friday ay naglaro nga po sa jackpot round ng Laro-Laro Pick si Lassie. At ang tanong mga kaparokya ay patungkol nga po kay Zaldico na kung saan daw po nahuli si Zaldico. At binalikan nga po natin mga kaparokya ang episode na kung saan ay naglaro nga po si Lassie sa jackpot round ng Laro Pick. Which is, ang sagot nga po nito mga kaparokya ay Brugudung. Parang ganun mga kaparokya. Kumbaga wala po talaga siyang sinagot, kundi ang Brugudung. Well mga kaparokya, ayon niya po sa netizen na nag-comment sa main YouTube channel ng It's Showtime. Sabi dito, hindi fair si Lassie o It's Showtime. Hilig nyo i-connect yung politika sa show nyo tapos hindi nyo alam kung saan nahuli si Zaldico. Alam mo yan kaso di mo lang sinagot ng maayos dahil makukuha ang premyo. Kalokohan. Tapos may sumagot nga po sa kanya ang sabi, malay mo di talaga alam. Well, totoo naman mga kaparokya po, pwede hindi talaga alam ni Lassie yung sagot sa tanong sa jackpot round ng Laro Pick. At yun nga po mga kaparokya, sumagot nga po yung netizen na nag-comment, malay with question mark. Di sana di lang siya sumagot o di na lang siya sumagot o nag-invento na lang siya ng lugar kaysa gawin niyang kalokohan ang sagot niya. Hindi man lang niya binigyan ng chance ang sumagot ng maayos. Nagbabaka sakali ang mga contestant para manalo tapos ganyan ang isasagot. Baka ang ordinaryong tao alam ang sagot sa tanong nga po yan sa jackpot round ng Laro Pick. At sinagot din po siya ng isang netizen, sabi di siya nakikinig ng news. Puro vlog lang besides may business siya na K-Egg. So hindi po natin gets kung ano po ang business na tinutukoy nga po nito. Pero mga kaparokya, kahit paano ay nagigets ko din naman po talaga ang sentimiento ng netizen na nag-comment na po patungkol kay Lassie at sa It's Showtime. Maybe gusto lang siguro nito na sagutin ng tama or maging fair si Lassie at ang It's Showtime. Kasi mga kaparokya, ayon dito ay mahilig daw po i-connect sa politika ang programa ng It's Showtime tapos hindi alam kung saan nga po nahuli si Zaldico. Which is headline nga po yan mga kaparokya last Thursday night. Yung pagkakahuli ni Zaldico sa Prague, Czech Republic ay headline nga po yan dito sa bansa. Well mga kaparokya, di naman po talaga natin maiiwasan na meron nga pong mag-comment ng matulad ng ganito. Pero kung kayo ang tatanungin mga kaparokya, tingin nyo ba ay hindi po naging patas si Lassie at ang It's Showtime? Kasi sa akin mga kaparokya, po pwedeng hindi talaga alam ni Lassie ang tamang kasagutan sa tanong nga po sa jackpot round ng Laro Pick. So ulitin ko po mga kaparokya, ang tanong po ay kung saan nga pong lugar nahuli ang most wanted na dating congressman na si Zaldico at ang kasagutan niya po ay sa Prague, Czech Republic. Ang sinagot po ni Lassie ay Brugudung, yung tipong pabiro na sagot. Which is sabi nga po dito ay dapat sinagot na lang or nag-invento ng lugar or maybe hindi na lang po siya sumagot kung hindi niya talaga alam. Kumbaga parang na-insulto din po mga kaparokya ang netizen sa sinagot ni Lassie sapagkat ayon nga po dito ay marami nga pong nagbabaka sakali na manalo sa bawat programa. Mapa-It's Showtime po yan or Mapa-Eat Bulaga. Tapos hindi po binigyan ng chance na sumagot ng tama si Lassie. Pero kayo mga kaparokya, kung kayo ang tatanungin, tingin ninyo ay hindi ba naging fair si Lassie at ang It's Showtime? Paki-comment naman po mga kaparokya ang suggestion or yung opinion nyo with regard na po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.